Mas malaking test na naghihintay para sa Los Angeles Lakers dahil matapos sila makasurvive sa Houston Rockets sa first round, susunod naman nila makakalaban ay ang best team naman sa buong liga ng regular season. Hindi lamang din to basta number 1, defending NBA champions din ito, ang Oklahoma City Thunder. Going sa second round, ang Thunder ay manggagaling sa isang dominating series win against the Phoenix Suns kung saan sweep ang binigay nila ron kay Labok. Samantala itong Lakers naman, okay na 3-0 lead naman ang start nila against the Rockets. Yun nga lang, na-extend as bigo silang maisarado kagad ang series, kaya inabot pa rin ang Game 6. Pero tayo sa mga key players, ang Thunder, pangungunahan niya ng trio nila sina Jalen Williams, Chet Holmgren, and of course ang reigning MVP na si Shai Gilgeous-Alexander. Si Shai, grabe ang numbers niya against Suns, 34 points, 8 assists in 4 games. Trouble to para sa Lakers na paano siya pipigilan. Sa LA naman, dahil wala pang kasiguraduhan kay Luka, still, pangunahan ni 41-year-old LeBron James ang kanyang team. Together with Reeves, Hachimura, Smart, Kennard, Ayton at iba pa. Wala silang monster scorer for now, unlike sa Thunder. Asa muna sila sa kanilang teamwork, sa vision ni Bron at mag-step up na rin ang kung sino man kada laro. Pero ang laking bagay na rin na nakabalik na si Austin Reeves. Malamang magkakaroon din ito ng mga good games sa series na ito. Ito pa na magkakaroon sila ng additional na scorer at playmaker kaysa wala. Sa depensahan naman tayo, sa best player ng Thunder na si Shai, likely ibabato sa kanya ng Lakers ang best perimeter defender naman nila na si Marcus Smart. Asawahin niya to, no? Wag lang talagang sobrang nipis ng tawagan dahil maraming fouls ang makukuha niya rito per game dahil sa physicality at talino na rin neto ni Shai na maglaro ng rules. Pero bukod kay Smart, no, parang kaya na niya yung ibang mga matchups sa LA. Kaya naman malamang maghahunt din to ng mga mismatches most ng game. Yung kina Ayton, Hayes, Kennard o sino mang favorable na matchup kay SGA. Kaya likely, i-double, i-blitz kagad ng Lakers sa mga pick and roll. Parang i-force siya na ipasa ito sa iba. Samantala sa Lakers naman, ang problema nila rito sa Thunder ay sobrang lakas na defensive team na ito as a whole. Best defensive team nga ito ng NBA all year long. Guard to center nila malakas. Kaya kahit tumanap ko ng switches, wala pa rin ganong mismatches na makikreate. Kaya we'll see kung paano i-breakdown yun ng Lakers. Noon naman tong si Bron bilang isang mahusay na playmaker na sa kanyang high basketball IQ. Makikita kung paano siya didiskarte na paano siya makaka-create para sa kanya at para sa kanyang mga teammates. Same as Reeves kung paano niya ipe-penetrate yung depensa, paano siya i-score, paano niya pasasabitan yung mga defenders niya. Hindi maganda dyan na dalawa sila na SGA na suki sa free throws, dalawang mahusay na magpasabit. At pagbalik palalo ni Luka, kung sakali man, marami-rami talaga ang mapapanood natin ganyan. Anyway, nadaanan lang natin, lipat na tayo sa head-to-head. Again, 0-4 nga ang Lakers sa Thunder ng regular season at durog na durog din most. Game 1, 29 points ang lamang. Game 2, 9 points. Game 3, 43 points. At Game 4, 36 points. With whopping yan at 29 points na average na lamang per game. Tindi niyan, no? May Luka Doncic man o wala, dominated sila. Kaya naman heto, sa ating tanong kung sinong limado, sinong dehado? Obvious naman na siguro na Thunder ang limado rito at sila nga ang favorite talaga na magkampiyon muli this year. Alas lahat din ng area lamang sila sa Lakers. 4-0 nga sa regular season with big na margin. Bench nila better din at mas balanced din na team itong Thunder. Sa offense and defense din sa buong liga, top tier din sila. Also para sa Lakers, wala rin kasiguraduhan kung kailan makababalik itong si Luka Doncic or kung makababalik pa ba talaga siya this series. Sobrang crucial din kasi niya para makapalig sila rito pero over 30 points a game din yan. Pang crossout sa production na SGA. Ibang-ibang team na rin kasi itong Thunder kumpara sa Rockets na kompletos regados na. Kailangan nila si Luka, kailangan gumana lahat na para lang magkaroon ng chance na manalo rito. Again, defending champs din ito with sobrang minimal na changes sa successful nilang roster na yon. Sobrang tough talaga na matchup natin for the Lakers. Yes, sinabi na rin ng most na dehado sila sa Rockets na pero ibang usapan na kasi ito Doble o triple ang kailangan nilang gawin dito against sa Thunder para makakasabay, lalo without Luka. Hindi lang aabangan sa Lakers kung paano bubuhatin ni LeBron James ang team niyang ito kontra sa mighty na OKC squad. Hopefully makakita tayo ng great na performances sa kanya all around niyang game para makakalaban-laban. Bigat na serye na ito pero still si LeBron lang yung nakabalik sa 3-1 deficit sa NBA Finals against pa sa 73-9 na Warriors, proven na kaya niyang gawin yung imposible. But this time nga lang bilang isang 41-year-old star na with kulang pa na supporting cast na help. Hopefully makip up ng ibang Lakers players sa magandang first round nila. Si Reeves kailangan niya rin maiangat pa yung game niya. Hindi enough yung 18 points sa game niya ng first round, malamig-lamig pa yung pagbalik Si Rui at Kennard, sana maganda pa rin ng shooting. Si Ayton, sana masabayan niya yung matchups niya kina Chet at Hartenstein. Mga elite na rin protector yan. Si Smart naman, yung help niya rin sa scoring, bukod sa Mindanao defense niya. Isa rin yan sa nakaka-excite May Smart sa Lakers, may Dort sa Thunder. Di talaga may iiwasan yung kiskisan na may mga magbabagsakan sa floor. Pero for the Thunder naman, expected dito na magda-dominate pa rin si Shai. Malamang around 30 points a game pa rin siya. Ganun din kina J-Dub at Chet, inaasahan makukuha pa rin nila ang kanilang numbers.
Pero in fairness din sa Lakers ang ganda ng depensa nila sa Houston. Malay naman natin na maging effective din yan against the Thunder. Yung nga lang talaga, muli hindi na ito Rockets na walang point guard kaya mas fluid na ang takbo ng offense ng OKC. Sobrang dami rin nilang options sa floor. Sa katunayan, 8 players nga na nag-average ng at least 20 minutes ng first round. Lalim talaga ng rotation. Lahat din yon capable dumepensa and of course umiscore. Kaya number 1 din sila sa team scoring so far sa playoffs at number 2 sa test. Dami talagang weapons at mga two-way pa lumaro. Yung double bigs din nila effective, yung mga bench players. Palag lahat. Tough na series talaga ito for the Lakers na kontra defending champs. We'll see kung kakayanan nilang makasabay. Pero ang expectation ng marami, magiging short na series lamang ito para sa OKC Thunder. Makikita pa kung magiging ganun talaga o gugulatin na naman ng Lakers ang kanilang mga doubters. Very important na mag-capitalize sila sa first 2 games kung sakaling ang hindi pa maglalaro si J-Dub sa simula ng serye. Sana makakasundot sila noon at makapagsimula ng momentum. Abangan natin yan, exciting na matchup to.